Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Married Life, Kalooban ng Diyos para sa akin buhay. So, kung nautos ni Father God sa iyo to be married, then merong siyang plano sa buhay mo. Pero, kung gusto niyang maging single ka, then gawin mo ang utos niya. Kasi maganda ang plano niya din sa iyong buhay. Only through prayer malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo with a personal relationship with Jesus Christ. For example, si Queen Esther sa Bible, nag-pray siya anong kalooban ng Diyos para sa kanya. Single siya, magandang babae ito. Okay? At nagawa niya maging queen, to be married to a king, para ma-save niya ang Jewish people. Yung mga tao niya, kasi Jewish siya eh. That's why sabi ko, merong plano si Lord sa buhay mo na maganda. Parate kung susundin mo ang kalooban niya. Katulad ni Queen Esther. Natanong niya kay Father God, ano ang kalooban mo? Gusto mo ba maging single or married? And sabi ni Father God, kailangan you be married. And then, sino ang asawa mo? Ang king. You see? It was beautiful. She saved God's people at maganda ang buhay din niya. You see? Okay? So, pero kung gawin mo ang will mo, mahihirapan ka sa buhay mo. Ma-experience mo ang daming problema at sakit sa katawan kasi si Jesus Christ is not Lord of your entire life. And hindi ka submissive sa will niya. Ang magandang buhay na gawa mo, eksakto ang kalooban ng Diyos. Sasabihin mo kay Jesus Christ, Lord, salamat, ang saya ang buhay ko kasi nagawa ko ang kalooban mo. Thank you. So, sa lahat ng married couples, huwag niyo hawakan sa each other dito sa buhay mo on earth. Kasi ang buhay natin temporary lang. 'Di ba sabi ni Jesus Christ? Store all your treasures sa langit. Kasi where your treasure is, there your heart will be also. The world and all of the worldly desires dito sa mundo are temporary lang. But kung gawin mo ang kalooban ng Diyos, parate, you will live forever. Sa 1 John chapter 2 verse 17, sabi ni Jesus Christ, lahat ng believers, maging anghel sa langit, they won't get married. Lahat tayo maging brothers and sisters under the lordship of Jesus Christ. So marriage dito sa mundo is only for earth and it's temporary. But it's not heavenly life for us. Eternal life with God. Okay? So, kailangan focus lang tayo sa langit. I know there's people now, if you're listening, meron kang asawa. Okay, that's fine. But wag mo ibuhos ang puso mo, lahat ang time mo sa asawa mo. Kasi you'll forget that your life is temporary dito lang sa mundo. Sa langit, forever yun. Kung gawin mo ang kalooban ng Diyos. That you put God first, hindi ang asawa mo. Kasi in the end, when mamatay ka, hindi naman ang asawa mong sasabihin sa'yo, pwede kang pumasok sa langit. Kasi
mahal mo ako your whole lifetime, nagbigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko. Hindi. Sinong sasabihin sa iyo that pwede kang pumasok sa langit? Si Jesus Christ lamang. Namahal mo ba siya buong puso mo? Nabigay mo ba lahat ng oras mo para sa Kanya? Kung oo, papasok ka sa langit kasi kilala ka niya. Pero kung hindi mo nagawa yun, hindi ka papasok sa langit. Pupunta ka sa impyerno. So it's not worth it na turo sa atin dito sa mundo that when a married couple na mag-asawa, dapat mahalin kayo, that to the point that you give each other what you guys want or need. Yeah, there's times like that. Dapat makita nyo sarili nyo that partners kayo, team, pero you're submissive sa Lordship of Jesus Christ. Siya una. Siya ang first lover mo, hindi ang asawa mo. Di ba sabi sa first commandment, love God with all your heart, mind, soul, strength. Then love your neighbor as yourself. Ibig sabihin yung neighbor mo, ang asawa mo. Siya ang second sa puso mo, hindi first. Kung gusto mo pumasok sa langit. Okay? Ito ang katotohanan. The idea of marriage, it creates a stronghold sa mga isip ng mga tao that na-addicted ka at comfortable ka sa mga kasalanan mo, yung pleasures and worldly lifestyle. Ibig sabihin ng stronghold, naturo sa atin sa mundo, mga magulang natin, kaibigan, lahat, ever since when man and woman was born into this world, that married life is the best, that kailangan magkasal ka. Yun ang talagang buhay. Diba? That's our culture sa Pilipinas, 'di ba? Kung hindi ka kasal, ano ka kaya? Tomboy, babae, bakla, lalaki? That's what they think, 'di ba? Pero hindi tama 'yun. Kasi God can give people to be single for His kingdom, para maging tagalingkod sa Kanya. Kasi pwede nilang gawin more of God's will in their life kung wala silang asawa. Pero kung meron kang asawa and then it's not God's will, you're just giving yourself a hard time. Yeah, ma-enjoy mo ang buhay. Kasi ganun eh. Meron kang kasama, your lover. You give each other yung pagmamahal that you like. Pero, nagawa mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ready ka ba to be judged by Jesus Christ when mamatay ka? Pwede ka maging happy-happy dito sa mundo. Pero when it's time's up, pupunta ka ba sa langit? O baka pumunta ka sa impyerno? And for eternity yun. Yung mga married couples, ang hirap ng chance to seek God's kingdom, His righteousness, at gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. That's the truth, okay? Kasi ang daming distraction eh. Kailangan mo i-please ang asawa mo. I mean, there's a lot of couples that magtatampo sa'yo. Especially mga babae, right? Ay, hindi mo napansin ako. Nakalimutan mo ako.
And then what do? You have to give flowers, mga lalaki, or chocolate, or mag-lunch or dinner date para sumaya ng siya. Ng mga lalaki, ay, ganun, nakalimutan mo ko. Ganun, parati ka busy sa trabaho or parating busy ka mag-preach about God, Jesus Christ. Hindi mo na ako mahal. That's all selfish love. Mauubos ang time mo to do God's will if you're trying to please each other. That's why ang hirap when meron kang married life. It's all the distraction and kailangan mo ibigay each other worldly needs. And kasi meron kayong family, meron kayong anak na, o anong kailangan ng naging yung anak natin, o kailangan niyang school supplies, etc., right? Tapos mamaya gusto mo i-serve si Jesus Christ, pagod ka na. Or there's many, from my experience, gusto lang mag-serve kay Jesus Christ when senior na sila, ugod-ugod na sila. Meron na silang arthritis. Hirap nang maglakad, pero gusto nilang mag-serve. Why? Kasi they feel like they didn't give time for Jesus Christ. So this the time bawi sila kay Lord. Ganun bang buhay talaga? Hindi. That's the life that people choose. Kasi gusto nilang gawin ang kalooban nila, hindi ang kalooban ng Diyos. That's why mahirap ang buhay nila. Okay? In result, hindi nila kayang gawin ang kalooban ng Diyos when they do their will. And the great life God planned for them to live because they chose to satisfy yung desires to be a married couple. Akala nila yun ang perfect life, yung perfect love, that it will complete them. That's a lie. That's a lie. Many couples become idolaters. Idolatry ang ganun, married life. In this way, kasi you're so pleasing each other, nakalimutan mo sino ang importante sa buhay mo. Number 1, and it's Jesus Christ. Kasi siya nang namatay para sa iyo, hindi ang asawa mo. The perfect love is finding contentment in God's love. Kasi God's love satisfies all your desires to be loved. You know the reason why ang daming mga tao gusto nilang to be married? Kasi gusto nila mahalin silang isang tao. Forever, for their entire life. But here's the good news. There's only one person who loves you unconditionally and namatay siya para sa iyo. And it's Jesus Christ. Sobrang mahal ka niya. Pero here's the truth and the sad story. Ang daming believers, they take for granted the love of Jesus Christ sa buhay nila. Gusto nila pa rin piliin ang tao, mahalin sila. And these people, even yung spouse mo, kontra sa'yo when there are times that you have to do God's will. Kasi gusto nila mahalin mo sila muna. I-please mo sila. There are couples, nakita ko yun. Na-experience ko. And they clash.
And the reason why, kasi in the beginning, it was never God's will for them to be married. But God allowed it. Pero, mahirapan sila. Katulad ni King David sa Bible, di ba? Ang dami niyang asawa. God allowed it. But merong consequence. Gusto mo bang ganong buhay? Kung single ka na yon or meron kang girlfriend, boyfriend, gusto mo ganong buhay? Mahirapan ka. Pero kung tanungin mo kay Father God, ano bang kalooban mo sa aking buhay? To be married or not? Then sundin mo, you'll enjoy the life that God has given you. And you set a great example sa mga tao. And you'll fulfill God's will sa buhay mo. That's the perfect life. So, wag ka mainggit sa mga taong meron silang asawa. Okay? Seek God's will. Know and do it. Then, you'll have joy and peace sa buhay mo. Please share this message so mga Pilipino malaman ang katotohanan tungkol sa married life. Kasi it's no joke. It's no like a fairy tale ng happy ending. There are many marriages are broken kasi it was never God's will for them to be married. Tandaan mo yan. Pero there are marriages that it was God's will for them to be married and they had a happy ending. So do God's will para happy ending ang buhay mo. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.